Isang matapang na hakbang ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng alitan ng China kontra sa Pilipinas dahil sa pinag-aawayan na teritoryo sa West Philippine Sea, ay siya mismo ang humarap sa presidente ng China na si President Xi Jinping sa sideline ng APEC upang pag-usapan ang tumitinding alitan ng Pilipinas at China sa teritoryo ng West Philippine Sea. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Buong lakas na kinausap ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ang superpower na China na leader na si President Xi Jinping tungkol sa alitan sa South China Sea. Ika pa sa isang report, ang alitan sa South China Sea ay hindi dapat magsilbing sukatan ng ugnayan ayon kay Philippine President Marcos kay President Xi Jinping sa APEC. Si President Marcos ay nag-request ng pulong noong Biyernes kasama si Xi Jinping sa gilid ng APEC upang talakayin ang issue sa South China Sea. Ayon sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas, ang mga di pagkakasundo sa mayaman na likas na yaman na karagatan ay malaki nagpapahirap sa ugnayan ng magkaribal na claimant ng Beijing at Manila na nag-udyok sa US na obserbahan ang pangako sa depensa. Sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na sinabi niya kay President Xi Jinping na ang alitan hinggil sa West Philippine Sea ay hindi dapat magsilbing sukatan ng ugnayan ng dalawang bansa. Subalit nananatili pa rin ang mga problema at ito'y isang bagay na kinakailangan nating ipagpatuloy ang komunikasyon upang mahanap ang paraan upang maiwasan ang gayong mga insidente. Sabi ni Marcos sa mga reporter matapos ang pulong niya kay Xi Jinping sa gilid ng APEC Summit sa San Francisco. Nagtagpo ang dalawang leader noong Biyernes upang hanapin ang paraan upang maibsan ang tensyon hinggil sa karapatan sa teritoryo sa BC na daang tubig, kung saan nagkaroon ng mga pagkakabangga ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China kasama na ang mga barkong Coast Guard. Kabilang sa pangyayari ang dalawang pagkakabangga malapit sa hindi pagkakasunduan na Second Thomas Shoal noong Oktubre na bawat panig ay tinuturo sa isa't isa, kung saan tinawag ng Manila ang embahada ng China. Ayon sa pahayag mula sa opisina ni Marcos, hiniling ng Pangulo ng pulong noong Biyernes kay Xi ang mabilisang pulong sa George R. Moscone Convention Center na kinaroroonan ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na dinaluhan ni na Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo at top Chinese diplomat Wang Yi. Ang Beijing ay nag-aangkin ng halos buong South China Sea sa ilalim ng tinatawag na Nine Dash Line. Sa kadahilan ng kasaysayan daw ito at ang serye ng pagtutunggali sa lugar na mayaman sa langis at isda ay malaking nagpapahirap sa ugnayan sa kalabang claimant na Pilipinas. Ang Pilipinas ay nanalo ng isang arbitral ruling noong 2016 at binabaliwala pa rin ang Chinese claim sa estrategikong mga bahura at isla, isang resulta na tinanggihan ng Beijing. Tumaas ang tensyon noong August matapos ang standoff sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas malapit sa Second Thomas Shoal, isang bahura na kinakansela ng dalawang bansa. Sinabi ng Pilipinas na ang kanilang mga bangka na nagdadala ng resupply para sa isang base militar ay nablak at binaril ng water cannon. Ang mga digmaang pandagat mula sa dalawang bansa ay nagkasubukan din noong nakaraang buwan sa mga tubig sa paligid ng Scarborough Shoal na inaangkin ng parehong Beijing at Manila. Ang huling pagkikita ni Marcos at Xi ay noong siya'y bumisita sa Beijing noong Enero lamang. Ang dalawang leader ay nangako noon na ibalik ang takbo o ugnayan sa mas mataas at mas mabilis at itaguyod ang mga direktang mga kalintulad ng komunikasyon upang harapin ang tensyon sa South China Sea. Sa pangkalahatan, sinikap namin na magkaroon ng mga mekanismo upang bawasan ang tensyon sa West Philippine Sea, sabi ni Marcos noong Biyernes na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga usapan. Ang Pilipinas ay paulit-ulit na tinutukoy ang mga tactics ng China sa South China Sea bilang provocative at irresponsible, habang nanatili ang Beijing na ang kanilang mga aksyon ay layuning protektahan ang kanilang pambansang kasarinlan. Sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa Beijing, lumalapit din ang Manila sa Estados Unidos, isang kasunduang kaalyado
Itinuturing ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang panggugulo ng mga barko ng China sa mga bangka ng Pilipinas habang nakikipagtagpo sa kanyang Philippine counterpart na si Secretary Gilberto Teodoro noong nakaraang linggo sa Jakarta sa gilid ng regional na pagpupulong ng Chief ng mga Depensa. Isinaad ng Washington ang kanilang suporta para sa Manila matapos ang mga banggaan malapit sa di pagkakasunduan sa Shoal na sinasabi nitong ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling ito ay masalakay sa South China Sea. Nakipagtagpo din si Marcos kay US Vice President Kamala Harris noong Huwebes. Sinabi niya na kanilang nilabanan ang ilang mga paraan patungo sa hinaharap hinggil sa sitwasyon sa South China Sea. Ayon sa pahayag ng White House, nilinaw din nila ang kanilang ugnayan ng US at Pilipinas. Tinalakay ang mga pagsisikap na malalimin ang mga ugnayan sa seguridad at iniulat ang kanilang pangako na tuparin ang mga pandaigdigang tuntunin at mga batas na ito rin ay ulat mula sa isang foreign na pahayag. Mga kaibigan, ang pinakamainam talaga na solusyon sa lahat ng problema ay hindi pagkakaaway-away kundi ang maayos na pakikipag-usap. Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kaibigan, tayo'y manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Siya lang ang magpapalakas sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas na loob upang i-confront ang lahat ng mga problema sa buhay at lalong higit, huwag nating hahayaan na lumala ang mga alitan na ating mga kinaharapan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat Panginoon sa inyo na sa kabila Panginoon ng mga tensyon sa mga bansa at mga tensyon na aming pong kinaharapan, kayo po Panginoon ang aming sandigan. Kayo po ang magbibigay sa amin ng kalakasan at tulungan kami Panginoon na huwag lumala ang mga alitan na meron po kami, gayon din ang alitan ng mga bansa. Salamat Panginoon sa inyo pong pagmamahal at pag-iingat sa bawat isa at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.